Sa simula ng pelikula, isang boses ang nagsasalaysay na maraming tao ang nag-iisip na tapos na ang panahon ng mga dragon, ngunit sa totoo lang kasi simula pa lang nito. Bawat 500 taon, isang babaeng may mystical spirit power ang isinisilang. Siya ay may kakayahang gawing isang tagasunod, ang pinakamakapangyarihang dragon sa lahat. Ang likas na katangian ng tagasunod ay tutukuyin ang kapalaran ng mundo tulad ng isang mabuting tagasunod ay gagamitin ang kanyang kapangyarihan upang protektahan ang sansinukob, ngunit ang masamang isa ay gagamitin ito upang sirain ang mundo. Ang tinig ay nagtatapos sa pagsasabing, ngayon na ang panahon para magising ang espiritu. Ang eksena ay pinutol sa isang lugar ng aksidente sa Los Angeles. Ang isang napakalaking dent ay nabuo sa lupa at ang dahilan ay hindi alam. Isang lalaking inihatid palabas ang sumigaw na may bumangon na halimaw. Ilang pulis ang nag-iimbestiga sa lugar, sinusubukang makakuha ng ebidensya. Isang reporter na nagngangalang Ethan Kendrick ang dumating sa lugar at kumuha ng video ng parang scale na pattern sa lupa. Bumalik na ngayon si Ethan sa kanyang opisina, ngunit hindi mapigil ang tumingin sa kaliskis. Ito ay nagpapaalala sa kanya ng isang kwento ng kanyang tagapagturo, si Jack, na sinabi sa kanya 15 taon na ang nakalilipas noong siya ay bata pa. Minsang dinala ng ama ni Ethan si Ethan sa isang tindahan ng mga antigong bagay na pag-aari ng isang lalaking nagngangalang Jack. Doon, nakita niya ang parehong kaliskis at kakaibang liwanag na nagmumula sa loob ng isang kahon. Usok mula sa loob ng kahon ang bomb alert kay Ethan at napagtanto ni Jack kung ano ang nangyayari. Nagkunwari si Jack na inatake siya sa puso at pinaalis ang ama ni Ethan para kumuha ng mga gamot para makausap si Ethan ng mag-isa. Pagkatapos ay sinabi ni Jack kay Ethan ang tungkol sa alamat ng imugi. Ang imugi, o dragon sa Ingles, ay mga mahiwagang nilalang na naninirahan sa langit kasama ang kanilang mga tagasunod. Bawat 500 taon, isang imugi ang ginagantimpalaan para sa kanilang mabubuting gawa, at pagkakataong maging isang makalangit na dragon, isang dragon na mas malakas kaysa sa lahat. Ngunit para doon, ang imugi ay kailangang tumanggap ng regalo ni Yuiju mula sa langit. 500 taon na ang nakalilipas, isang katulad na pagkakataon ang ibinigay sa mga tagasunod. Ngunit kabilang sa kanila ang isang masamang imugi na nagngangalang Beraki, na gustong angkinin si Yuiju para sa kanyang sarili, upang maipalaganap niya ang kanyang kasamaan sa mundo. Ayaw bigyan ng langit ng ganoong kapangyarihan si Beraki, kaya ipinadala nila si Yuiju sa lupa. Noong 1057, nakarating si Yuiju sa isang maliit na nayon sa Korea. Pagkatapos ay ipinadala ng langit ang pinakamahuhusay nitong mandirigma, si Bokum at ang kanyang estudyanteng si Harem, upang protektahan si Yuiju mula kay Beraki. Gayunpaman, hindi uurong ang masamang Beraki hanggang sa makuha niya si Yuiju. Ipinanganak ang isang batang babae na nagngangalang Narin, na may tato sa kanyang balikat na nangangahulugan na siya ang napiling pigilan si Yuiju. Kapag si Narin ay naging 20, ang Yuiju sa loob niya ay ganap na mabubuo. Mula sa murang edad, sinanay ng tagapagtanggol ni Yuiju na si Bokum si Harem na protektahan si Narin at itinuro sa kanya ang lahat ng kailangan niya malaman tungkol kay imugi. Binigyan niya si Harem ng medalyon na magpoprotekta sa kanya bilang tagapagligtas ni Narin. Sa kalaunan, si Harem at Narin ay nahulog sa isa't isa. Noong araw na siya ay 20 taong gulang, ang kanilang nayon ay inatake ng isang hukbo na ipinadala ni Beraki upang dukutin si Narin. Sinira nila ang buong nayon at pinatay ang sinumang hamarang sa kanila. Pagkatapos ay sinuri ng mga sundalo ang bawat balikat ng mga batang babae upang hanapin ang marka at natagpuan si Narin. Dinukot nila si Narin, ngunit sinakluluhan siya ni Harem at nagawang dalhin siya sa isang talon. Tumakbo si Bokum sa talon upang hanapin ang medalyon ni Harem sa lupa. Si Narin at Harem ay sabay na tumakas. Galit na galit at desperado na makuha ang Yuiju, hinabol sila mismo ng masamang Beraki. Nakarating ang dalawa sa isang bangin at malapit ng mahuli. Tumalon sila sa bangin at nagpakamatay, naiwan si Beraki na maghintay ng isa pang 500 taon na ipanganak si Yuiju. Pagkatapos magkwento, ipinakita ni Jack kay Ethan ang isang marka sa kanyang braso, na sinasabing siya ang muling pagkakatawang tao ni Bokum, at si Ethan ay ang muling pagkakatawang tao ni Harem. Pagkatapos ay binigay niya kay Ethan ang parehong medalyon at sinabihan siyang laging itabi ito. Ang babaeng may Yuiju ay naipadala na sa lupa at pinangalanang Sarah. Sa kasalukuyan, nasa opisina pa rin niya si Ethan. Hiniling niya sa kanyang kasamahan na nagngangalang Bruce na hanapin ang isang batang babae na nagngangalang Sarah na ipinanganak na may tato na dragon sa kanyang balikat. Tumawa si Bruce na nagsasabing mayroong libu-libong Sarah sa LA. Ang eksena ay pinutol kay Sarah na nag-eehersisyo sa isang gym. Siya at ang kanyang kaibigan ay nanonood ng balita at nakitang nag-uulat si Ethan tungkol sa kaliskis na natagpuan noong umagang iyon.
Ang balita ay hindi mapakali kay Sarah kaya mabilis siyang lumabas ng gym. Samantala, si Agent Frank Pinsky, na nag-iimbestiga sa paghahanap ng kaliskis, ay nakipagkita sa isang siyentipiko na nag-aaral nito. Nalaman nila na ang kaliskis ay mas matigas kaysa sa brilyante at tila isang sinaunang reptilya. Wala pang nakakita ng ganoong bagay noon kaya wala silang gaanong ideya tungkol sa pinagmulan nito. Si Sarah ay may nakakabagabag na pakiramdam at pakiramdam niya ay nasa panganib ang kanyang buhay. Sa gabi, hinaharas ng 3 tulisan si Sarah sa lansangan. Dumating doon si Jack at pinatumba ang mga tulisan sa loob lamang ng ilang segundo bago umalis. Sa ibang lugar sa isang zookeeper ang nakakita sa masamang imubi na si Beraki na naghahagis ng isang elepante sa hangin. Isang kakaibang lalaki na nakasuot ng itim na damit ay nanunood mula sa malayo. Ang zookeeper ay umalis na takot na takot. Nasa police station ngayon si Sarah, nagpapaliwanag kung paano na-knockout ang mga magnanakaw. Kinuhanan siya ng larawan ng isang reporter para i-cover ang kwento. Ang reporter ay isa sa mga kasamahan ni Ethan. Tiningnan ni Ethan ang larawan ni Sarah at nakita ang tato sa kanyang mga balikat. Sa wakas ay nahanap na niya ang babaeng nagdadala ng Yuliju. Sa gabi, nanaginip si Sarah na may taong nagtangkang pumatay sa kanya. Nagising siya na nahihirapan sa sakit sa kanyang dibdib kaya tumawag siya sa 911, inihatid siya ng mga paramedic sa isang ospital. Ang kanyang kaibigang si Brandy at ang kanyang kasintahan ay pumunta sa bahay ni Sarah upang mag-empake ng kanyang mga damit at dalhin ang mga ito sa ospital, ngunit nakasalubong nila ang higanteng ahas, si Beraki. Pinatay niya si Brandy at patuloy na hinahanap si Sarah. Naroon din ang lalaki kanina na nagkataong general ng mga sundalo ni Beraki. Kinabukasan pumunta sina Ethan at Bruce sa bahay ni Sarah na iniimbestigahan para sa pagpatay kay Brandy. Nalaman nilang nasa ospital siya at pinuntahan nila. Sa wakas ay nakilala ni Ethan si Sarah at sinabi sa kanya na nandyan siya para tumulong. Ngunit habang nag-uusap sila, umiikot si Beraki sa ospital para hanapin si Sarah. Umalis sina Ethan at Bruce kasama si Sarah mula sa ospital, ngunit pinigilan sila ng general. Gayunpaman, isang kotse na minamaneho ni Jack na nagbalat kayo bilang isang ginang ang nagligtas sa kanila. Iniimbestigahan ng FBI ang pag-atake ni Beraki sa ospital at nalaman na hinahanap ng ahas si Sarah. Inutusan si Agent Frank ng kanyang amo na patayin ang babae kapag nahanap na niya ito dahil ito lang ang tanging paraan para pigilan si Beraki. Samantala, ipinatawag ng general ang hukbo ni Beraki na tinawag na hukbong Atrox. Binubuo ito ng mga makasaysayang nilalang tulad ng mga lumilipad na dragon at dollar. Ibinaba ni Jack sina Ethan at Sarah sa isang beach kung saan pumunta sila sa bahay ng kaibigang psikologo ni Ethan. Hinihipnotismo ng doktor si Sarah at tinanong siya tungkol sa kanyang nakaraang buhay. Naaalala ni Sarah ang kanyang buhay bilang narin at kung paano niya minahal si Harem. Biglang lumiwanag ang asul na liwanag mula sa loob niya at nagsimula siyang lumutang sa hangin. Pinakalma siya ni Ethan, ngunit nahanap din sila ni Beraki doon. Sumakay sila sa isang kotse at umalis habang sinusundan sila ng napakalaking ahas. Nakatakas ang dalawa at tinawagan nila si Bruce. Nagkita sila sa isang restaurant kung saan naghanda si Bruce ng helicopter para sa kanila para makalipad sila sa isang lugar na ligtas. Lumitaw si Jack sa harap ni Ethan at hiniling sa kanya na dalhin ang babae sa talon kung saan maaaring hawakan ng isang mabuting ahas ang Yuliju. Pero nangangahulugan pa rin iyon na mamamatay si Sarah kaya hindi pumayag si Ethan. Biglang lumapit si Beraki sa restaurant, pinatakbo sina Ethan at Sarah para sa kanilang buhay. Sinusundan sila nito sa paligid ng lungsod, at sinisira ang lahat ng bagay na nakaharang. Ang dalawa ay tumakbo upang makarating sa bubong ng isang skyscraper kung saan sila sumakay ng isang helicopter. Ngunit bago sila makaalis, ang napakalaking ahas ay dumula sa gusali at sinalo ang helicopter sa bibig nito. Tumalon pabalik sa bubong sina Ethan at Sarah habang lumilipad ang helicopter sa lupa at sumabog. Napagpasyahan ng mga opisyal ang sitwasyon bilang isang emergency at nagpadala ng ilang mga chopper ng hukbo upang labanan si Beraki. Habang pinaputukan ng mga chopper ang nilalang, tumakas sina Ethan at Sarah. Napatumba ng mga troopers ang malaking ahas mula sa gusali, ngunit pagkatapos ay inatake sila ng hukbo ng Atrox. Isang fleet ng mga dragon ang umaatake sa mga sundalo at hindi nagtagal ay natalo sila. Ang mga malalaking tangke ng hukbo ay lumalaban sa karamihan ng mga dodler, ngunit wala silang laban sa ibang mga nilalang. Sa wakas nahanap ni Agent Frank at ng kanyang kasamang si Campbell sina Sarah at Ethan at dinala sila sa isang ligtas na gusali. Gayunpaman, nang makarating sila doon, itinutok ni Frank ang kanyang baril kay Sarah. Inutusan siyang patayin si Sarah para matigil ang kaguluhan. Binaril ni Campbell si Frank bago niya mapatay si Sarah.
Naniniwala siya na si Sarah lang ang makakapigil sa pagbabalik ng Beraki kada 500 taon. Pagkatapos ay sumakay ang duo sa isang kotse at nagmaneho palayo sa lungsod, sa pag-asang makatakas, ngunit nahanap sila ng hukbo ng Aatrox. Sa kalaunan ay dinukot sila at dinala sa pinagtataguan ni Beraki. Si Ethan ay nakatali sa isang poste, habang si Sarah ay inihiga kay Beraki upang ubusin ang Yuliju sa kanya. Napapaligiran sila ng hukbong Aatrox at wala ng paraan para sila ay makatakas. Ipinatawag ng general si Beraki na lumapit kay Sarah upang kunin ang Yuliju. Ngunit biglang may kumislap na liwanag sa medalyon ni Ethan. Ang kapangyarihan ng medalyon ay kumawala na nagpapalabas ng isang malakas na puwersa na pumatay sa buong hukbo ng Aatrox at nasunog sila hanggang sa maging abo. Ngunit ang general at si Beraki ay naiwang walang pinsala. Hinampas ng general si Ethan at pinatay din siya ng isang electric force na lumabas sa medalyon. Ngayon, isang galit na si Beraki ang umatake sa dalawa, ngunit pinigilan ito ng isang mabuting imubi na ipinadala mula sa langit. Ang dalawang ahas ay napunta sa isang matinding labanan na nagpapaikot-ikot sa isa't isa. Magkatugma sila sa lakas at kakayahan, ngunit nagawa ni Beraki na patumbahin ang mabuting imubi at muling lumapit kay Sarah. Nang makita ang isang taong kasing lakas ng magaling na imubi na natatalo, wala ng pag-asa si Sarah. Sa wakas ay tinanggap niya ang kanyang kapalaran at lumapit kay Beraki. Isang maliwanag na ilaw ang kumikinang mula sa kanyang tato, at lumikha ng isang mahiwagang lumulutang na hugis bilog. Ang hugis bilog ay ang Yuliju. Bago maubos ni Beraki ang hugis bilog, si Sarah, na kayang kontrolin ito, ay inihagis ito patungo sa mabuting imubi. Kinain ito ng mabuting imubi at naging makapangyarihang dragon na nais ni Beraki. Nawalan ng malay si Sarah sa lupa. Pagkatapos mag-transform sa dragon, ang mabuting imubi ay 1,000 beses na mas malakas kaysa kay Beraki. Hinampas nito si Beraki at madaling itinapon sa lupa. Pagkatapos ay sinubukan ng dragon na bumalik sa langit, ngunit kumapit si Beraki sa buntot nito. Inatake ito ng dragon ng apoy, at sa wakas ay napatay ang halimaw. Lumapit ito kay Ethan na hawak-hawak si Sarah, at ibinato sa bibig nito ang Yuliju. Ang katawan ni Sarah ay naging isang mahiwagang usok, at bumuo ng hugis ng kanyang walang hanggang sarili. Sinabi niya kay Ethan na magkikita silang muli balang araw. Kinain ng makapangyarihang dragon ang Yuliju, at lumipad palayo sa langit. Maraming salamat po sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang aming video, please subscribe sa aming channel. Maraming salamat po.